Welcome back to Good Morning Boss. Ngayon naman, Audrey, pag-usapan natin, nung bata ka ba, anong pangarap mo maging or yung ambition mo? Scientist. Scientist. Alam mo ba ako, magugulat ka, doktor? Doktor. Oo, kasi diba usually yun naman talaga pag bata, doktor kagad. Pero alam mo ba, sa panahon ngayon, bagamat very modernized na lahat, usong-uso pa rin at talaga nga in demand pa rin ang pagdating sa field ng maritime engineering and operational services. Hindi birong trabaho yan. That's right. Kaya syempre, to know more about this, let us all welcome our very special guest. This morning, we have Commander Gigo, Chairman of the Board of Admission, Maritime Academy of Asia and the Pacific. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Hi, good morning to all the listeners and viewers of your show. Alright, sir. To start off, since meron tayong mga boss dyan, na syempre alam naman natin in demand pa rin ito, gusto nilang mapasok o maging isang marino. Ano po ba yung scholarship program nyo about this? Actually, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific ay isang institusyon na pag-aari at pinupondohan ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ito yung pinakamalaking seafarers union sa buong mundo. Kasi para sa kaalaman ng lahat, tayong mga Pilipino, tayo ay nangunguna sa maritime industry. Out of mga 1.2 million seafarers worldwide, mga nasa 400,000 ang Pilipino. Ang AMUSOP ay merong 100,000 plus members at ito yung nag-o-operate ng MAAP. So ang MAAP, nag-o-offer siya ng free board, free lodging, free tuition at ang pinaka-importante sa lahat ay ini-insure niya yung employment ng estudyante pagkatapos graduate sa MAAP. Napakaganda. Alam mo, in 80s pa lang, 90s pa lang, naririnig ko na may mga iba akong mga kamag-anak na nagsisiman din talaga. Pero bakit po ang mga Pilipino, ang pinipili ng mga foreign, mga sa ibang bansa, no, na mga negosyante or mga... Pinoy ang gusto nila sa magtrabaho sa kanila. Siguro sa isang katangian ng Pilipino is that pag tayo nagtatrabaho, lalo na pag maganda naman ang kompensasyon, ay pinag-iigihan natin yung ating trabaho. So, kaya tayo na palaging nangunguna, hindi lang sa larangan ng pagmamarino, kundi sa ibang mga trabaho sa ibang bansa. Alright, so let's talk about the scholarship program. Sa ngayon, ano po ba yung ino-offer natin? Ang MAAP, nag-o-offer siya ng 2 degree. Ito yung Bachelor of Science in Marine Engineering at Bachelor of Science in Marine Transportation. Itong Marine Engineering, ito yung nagpakadalubhasa doon sa mga makinarya na ginagamit sa loob ng barko. At yung Bachelor of Science in Marine Transportation, sila mamahala sa nabigasyon, sa cargo handling, tsaka yung mga voyage planning ng barko. So what are the qualifications needed para pasok sila at maka-avail itong scholarship program? Sa MAAP, ang kailangan na natin sa ngayon ay kailangan meron silang high school diploma. In the advent na nagkaroon tayo ng K+12, ang kailangan na meron silang high school diploma na may pakita. Ang age na is between 17 and not more than 23 years old. Are there any grade requirements? So far, may mga sponsor kami nagre-require ng mga grade requirements, pero yung ibang sponsor naman okay lang. Kami nagkakaroon ng mga entrance examination na kinakandak namin nationwide. Actually, ito ay magsisimula at lahat ng mga nagko-qualify doon, kinukuha namin yung top 900 para sila naman ngayon yung aming ipoproseso at mai-endorso sa iba-ibang kumpanya na nag-i-sponsor ng kadete sa MAAP. Commander, tanong ko lang, kasama ba dito yung health requirements? Kasi ang alam ko, kapag ganitong mga kurso, mayroon ding training dyan para lumangoy or for safety. Actually, ang sa MAAP, bago ka makapasok, meron tayong mga tinatawag na medical examination. Tapos pag ang estudyante nandoon na sa loob ng eskwelahan, ang MAAP ay meron siyang sariling training center na nagpo-provide ng mga mandatory requirements para sa pagiging marino. Yung paglalangoy ay kasama o integral part ng curriculum ng ito ay under the physical education subject na yung PE1 is basic swimming at ang PE2 ay advanced swimming. So, kailangan talaga, Audrey, maipasa mo lahat. Physically fit at dapat marunong ka talaga mag-swimming. Kasi may ibang hindi pumapasa dun sa baka hindi. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero, sir, besides the grade requirements, are there any requirements needed for this? Ang sa amin na naman ang basic requirement para makakuha ka ng exam is that you must have a high school diploma. Pagkatapos noon ay yung age mo is between 17 but not more than 23 years old. Then, meron kaming exam at pag ikaw ay na belong out of so many number of applicants, kinukuha namin yung top para
para sila yung ipapanel interview namin. Then we pass them on for the medical How about examination. documents? Wala naman ang Kailangan lang Birth magpakita ng mga certificate, birth wala na. certificate. Kailangan lang magpakita at na magpapatunay na ito yung sila mismo yung kumukuha ng exam at yung kanilang edad ay nauukol dun sa aming kailangan. Commander, matanong ko lang, sabi mo kanina may siguradong trabaho ang bawat estudyante ang nila. ino-offer ninyo. Pero sa mga bansa po ba usually in demand ang mga Pilipino at saka ano pong trabaho para sa kanila? Sa MAAP kasi meron kaming tie-up. Ang AMUSUP ay meron siyang collective bargaining agreement sa iba-ibang mga sponsoring company, shipping lines katulad. Meron kaming tinatawag na IMAJ, ito yung International Mariners Management Association of Japan. Sila yung kausap namin na sila naman ay nagre-representa ng lahat ng mga shipping companies sa Japan at kumukuha sila ng estudyante between 150 to 250 a year. Kausap din namin yung International Maritime Employers Committee. Sila naman ay nagmamanage ng different shipping companies sa Europe at kumukuha sila ng estudyante between 150 to 200 kada taon. Meron din kaming AP Moller o yung Danish shipping company ito na kumukuha between 80 to 120 estudyante kada taon. Ito ay Danish flag. So, meron kaming mga Danish sa Europe and then sa Japan. Alright, so before we answer, besides the sure work that they can get, are there any good benefits siguro na makukuha nila from MAAP while they're studying? Actually, ang MAAP, hindi lang kami nag-o-offer ng classroom instructions. Meron kaming 4 na programa na binibigay sa aming mga estudyante. Ito yung maliban sa academic program, meron kaming leadership development program, character development program, at leadership development program. Ito ay holistic approach ng pagtitrain ng tao. Kasi sila magiging opisyal sa barko, so kailangan lang magpapagadulubhasa paano humawak ng tao at humawak ng maayos. Commander, yung mga boss po natin na nanonood na gustong mag-try, sumubok maging marino, maaari niyo po silang imbitahan. Inaanyayahan ko yung mga kabataan na gustong magiging bahagi ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Meron tayong exam na magsisimula sa August 1. Kung kayo po interesado, pwede niyo hong bisitahin ang aming website at www.maap.edu.ph para inyong makita yung mga schedules at saka other requirements. Ito po ay nagpo-provide ng free board, free lodging, free tuition at sure employment after graduation kapag kayo napili na magiging estudyante ng MAAP. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Commander Geraldo El Chico, Chairman of the Board of Admission, Maritime of Asia and the Pacific. Okay, maraming salamat, sir.